Now nagkawala. First love, forsaken, lost. I-represent karon sa atong panahon ng mga kanang mga churches na ito, karong panahon na backslidden. Walay gugma. Sa diyang musimba ta, walay gugma, wala ko'y lamit. Para mas magtiayon, walay gugma, walay lamit. Kunya, ang second stage of church history represents the church in Smyrna. This was the time when Christians were being persecuted under the Roman Empire. Beginning, it started to take place from AD 100. After the end of the apostolic period, AD 100 up to AD 316. Ini panahon na the early Christians were being persecuted by the Romans. Uban, di Pakaog Leon, di Pakaog Tigre, uman, di Patuwad, di sunog na buhi. This was known as the persecution period or the era of Christian persecution. Pulo ka emperor sa niagi din eh. Hindi mo si Jesus Christ nga, you will be persecuted for 10 days. Meaning na 10 days pulo ka emperors. Each day representing a role of an emperor. So there were 10 days, disdutan dire, muna nga 10 periods or 10 rules of Roman emperors. After this, sugod na ang third stage of church history, represented by the church in Pergamos. This took place from AD 316 up to AD 500, almost 200 years. Ining panahon na walang persecution. Balutag ano, di ba? Bibira niya ito tungod kay Constantine the Great in 316 AD. Per advice, na adunay ka-advice niyang advisor. Ngayon siya, why don't we adopt Christianity to be the official religion of the Roman Empire? Anong panahon na, wala ng persecution. When Constantine the Great adopted Christianity to be the official religion of the Roman Empire, there was no more persecution. In fact, the church palangga na tayo sa Roman Empire. Nagkamingaan na ini. Ito pa sa mga Bible scholars, Christianity during this time was married to the Roman Empire. Later on, Christianity will be married to the whole world. Ining panahon ng Roman Empire, dito sa Europe, libot-libot, wala pa rin makabot sa Asia o pa makabot sa mga lugar sa kalibutan. Sa atong world history, this was known as the medieval period of history, Middle Ages, Dark Ages. Ibutawag sa mga historians of Dark Ages, kaya itong panahon, mitigat tayo. Ang Roman Catholic Church mo nag-govern sa libong kalibutan. Everything that the Roman Catholic said, it was the law. Balaod, inundo itong Christian Crusades, katong mga dili Katoliko gipamatay sa Roman Catholic Church, gihurot og patay. This was the period na grabe kayo ang Roman Catholic Church, siya ang gadominate sa kalibutan. So itong panahon na wala pa maabot ang Catholic Church sa Pergamos pa ni. This was the foundation of the Catholic Church. Pag-abot sa ikaupat ka iglesia, muna atong natapos atong misay last Sunday. This was known as the church in Thyatira. Fourth stage of church history. This started sa diyang natapos ang period ni Constantine the Great, 500. So, this started in AD 500 up to 1500. Itong panahon na 1500, wala pa si Magellan makabot sa Pilipinas. They discovered the Philippines in 1521. During this period, it was known as the Dark Ages. Right after the Dark Ages, ni Puli ang Renaissance period, di ba? Sa atong world history, ni Puli ang Renaissance period, hangtod ni abot ang Age of Discovery. Pag abot sa Age of Discovery, the church in Pergamos became universal. Muna yung gitawag Roman Catholic Church. This was the start of the rise of the Roman Catholic Church. AD 500 up to 1500.
Muna ang panahon nga ang church in Pergamos nahimong dominante sa tibok kalibutan because this was the age of discovery. Itong panahon na sa Pergamos pa, the Roman Empire conquered all the nations in Europe. There is a church in Thyatira, age of discovery, kanang kining discovery period sa Europe. Ang mga nasod sa Europe began building ships. Katong ships nga mga cross-build mga oceans nga adunay mga dagkong mga balod. Makahimo na sila cross. So this represented the age of discovery. Sa diyan ang Spain ni-conquer ang Pilipinas 1521. Uban pa America was founded by Christopher Columbus, then ubang mga discoverer. This was the time when the Roman Catholic Church rose to power. So ining panahon na, during the Dark Ages, ang Roman Empire was fallen. Guba ng Roman Empire. The Goths and the Visigoths and other Vandals, ransack ang Roman Empire. Nawala ng Roman Empire. The first Roman Empire was fallen during the Middle Ages. It was restored by Charlemagne the Great during the medieval period, Dark Ages in history. Adunay gingon sa mga scholars na there will be three Romes. First Rome falling, second Rome falling, third Rome will be rising again. Future pa na. Okay. So karong panahon na, karong adlaw, atong humanod ang atong discussion starting sa church in Sardis. Muta na taon sa mga church in Sardis. Gikan sa apostolic period, church in Ephesus, hangtod sa church persecuted church. The church was being persecuted by the Roman Empire, church in Smyrna. Human Pergamos, gi-adapt ni Constantine the Great, giminyo ang Christianity sa Roman Empire, parangga ng Christianity. Wala persecution during the time of Constantine the Great. Itong panahon na, that was the foundation of the Roman Catholic Church. Pag-abot sa church in Thyatira, ang Roman Catholic Church ni Universal. Ining panahon na po, ni-rise up ang mga courts. Bitawag courts, balong sa court. Kanang court, kanang ilang Ginoo, di si Jesus Christ, ganit ng mga founders. Di niya ni-rise si Joseph Smith. He founded the Church of Christ in the Latter-day Saints, Mormons. Di niya yung panahon na ni-rise si Ellen G. White. She founded, together with 5 others, they founded the church, Ginyanan of Seventh-day Adventists. Another church was founded, the Jehovah's Witnesses. Nalimot ng cooking sa ito'y founder. Then, adunay uban pa. Atong panahon, dagan pa mga courts. This was the start of the rise of courts. Kanang courts, kanang mga iglesia nga ilang founder, mo ilang di ka makabato kaluwasan, dili ka moagit sa ilang founder. Bisan sa atong panahon, doon ay ga-claim na di ka baton kaluwasan kung di ka moagit niya. Okay. So atong panayonon diri sa church in Sardis, sa Sister Bibi. Isulat kini ang kining church in Sardis represents the 5th stage of church history. Ang istorya sa Christian church. This represents the 5th stage. Magbigin itong 1517 up to 1790. Anong panahon na ang Philippines was under sa Spanish period. Kadang Brazil was under the Spanish period. Uban pang nasod diri sa Macau under sa Portugal. Ang ni-rise na nation din Portugal, Spain, Italy, kini mga nasura, Germany, kini nasura, were once upon a time Roman Catholics. They were Roman Catholics. They used to be Roman Catholics. Pero pag-abot ni Martin Luther, di niya magsugod. Okay, Church of Sardis. Basta. Ang mensahe alang sa Sardis. Isulat kini alang sa anghel sa simbahan sa Sardis. Kini ang giingon sa nagupot sa 7 ka espiritu sa Dios ug sa 7 ka bituon. Nasayod ako sa imong gibuhat ug nasayod usab ako nga gidungog ka nga buhi bisan tuod patay ka. Okay. This church is known as the church matud pa ni Reverend Scofield ug Thompson uban pa si John MacArthur, ilang gitawag na Church of the Living Dead. Simbahan to ni iglesia sa
patay nga sila, buhing patay. Church of the Living Dead. Nang hinambog ni sila nga alive, but they are dead. Atong sigutan karon nga nung dead man sila. Alive man ta. They appear to be alive. They appear to be buhi, pero patay man di ay. Okay, padayon. Gidungog ka nga buhi bisan tuod patay ka. Busa pagmata ug liguna ang anaa pa kanimo nga hapit na That mamatay. is the warning. Busa pagmata. Ini mga church ay karong panahon na nga nag-represent ini giingnan ni Jesus Christ. Kay Jesus Christ ang gamando ni John the Apostle na pasulaton ining 7 churches. Unya, gimanduhan ang church in Sardis. Pagmata. Okay, sige, try din. Pagmata ug liguna ang anaa pa kanimo nga hapit na mamatay kay nakita ko nga ang imong nahimo dili pahingpit sa atubangan sa akong Dios. Atong tadaag history. Usa kang padayon din. Church in Sardis represents the Reformation period. Sa atong world history, di ba? Mga estudyante na ibalo ini. Sa atong gitawag Reformation period, world history. This was the time na Protestantism ni-rise. This was the time ang Catholic Church adunay revolution within the Catholic Church. Adunay mga ministro dito na dili makauyon sa teaching sa Roman Catholic Church. Kaya adunay diskutan last week, ang Roman Catholic Church, wala ko mang debate sa Roman Catholic Church. Ang diskutan based sa mga opinion sa mga Bible scholars, ilang pag-interpret, ilang pag-examine ng scripture, 7 churches. Kaya dagang represent din nga kasimbahanan karon. This was the time when Martin Luther revolted against the Catholic Church. Martin Luther was a very highly educated person. Doctor of philosophy to doctor of theology to himig ko tayo. Kunya, he was impressed sa Catholic Church. He was a Catholic priest. Sige siyang basa og libro in the passage of time, iyang ibalaan nga kinigipang tudlo sa Catholic Church. Puro bakat. Kaya ang gibasa sa libro, wa may generation of sins. Wa may dead for the sin. Kaya mga patay, kanang dead, matod pa sa Bible. Once you are dead, you are dead. Physically, magulat na nakagupong. So, aduna may pag mga patay, adunay purgatorio, adunay December 25, wala sa Bible. Wala ni-revolt. Martin Luther revolted against the Catholic Church in 1517. 1517, ni-revolt siya. Kanya, sa iyang pag-revolt, i-post siya og 95 theses dito sa Church of Edinburgh. Diin siya may pare. Dito ni-post siya. Tanang mga anomaly sa Catholic Church iyang expose. This was known in history as the Reformation period. This started in 1517 up to 1790. Inundong ng Martin Luther sa atong world history. He was the Catholic priest who revolted against the Catholic Church. Pag-revolt niya, uban sila si John Calvin, sila si John Wesley, sila si Charles Wesley, sila si Ulrich Zwingli, Baruch Spinoza, daghan pa, uban niya. Ang ilang battle cry, pag-revolt na Catholic Church, ilang battle cry, dako kay ilang battle cry, ang battle cry, ilang bang gidala nga mensahe sa ilang pag-revolt. Ilang battle cry mo na back to the Bible. Kaya ilang man nakita ang mga teaching at dili mao. So, ingon sila back to the Bible. Apa natin ibasa pero ba di mahuman. Unfinished work. Ingon sa gibasa ni Sir Bibi, nakita sa Diyos na ang sinugdan wala matapos. Nga naman, kita mo sa Protestantism pero panahon na. They revolted against Catholic Church pero adunay sila gibilin. Infant baptism. Wala mas Bible ng infant baptism. Ilang ang gidala. Balo ang power sa infant baptism, once a child is born, sigurado na ginana simbahan. Muna ilang padayon ang infant baptism. Gamayng bata, innocenteng bata, they were baptized. But the Bible says, ang period of baptism should be when a person already knows how to distinguish between what is right from what is wrong.
tingali mga 12, depende sa tao, 12, 13, 14, 15 years old. When a person reaches maturity, he already knows how to distinguish right from wrong. The problem is infant baptism, inosenteng bata. Matod pa sa Catholic Church, kung yagan ko ng bata kay mamatay ko no, diretso sa limbo. Sa mga dagkong tao, mamatay atos purgatory. Pero ang bata, limbo. Magulat ko no sa kwan, pero di na sinuod. When a child is born and dies, he is going to heaven automatically. Wala, inosente ko na wa sa kalibutan o sa sala niya. Hindi ko siya makasala, kay kanang bata, parehanaw, kasala man na. Wala sala. Sa diyang tao, mature na, abot na 11, 12, ana na ta makasala. Diba? Mangawat ang pagpatang papa, atong ating papa nga pa naami project sa eskwelahan pa niya, di tinuod, pamakak na sala na. Pero kaya yung bata inani, wala yung mga sala ni. So, once nga kwaon sila sa Ginoo, diretso lang na wala na agi ang limbo or purgatory. Wala man. Kini ang gidala ni Martin Luther sa Protestantism. Hangtod aduna pay uban kini mga sacraments sa Catholic Church gidala na sa Protestant kita sa Protestantism ron. Pero aduna sila gawas nga aduna sila gi-written, aduna sila gipuno. Dili si Martin Luther nga puno, ang iyang mga adherents, iyang mga disciple. John Calvin, dagang gipamuno na. Gi-revolt sila sa Catholic Church in order to carry the battle cry back to the Bible. Sa ito back, ang tanan nga, ato itudlo back to the Bible, ang problema, wala matuman. Unfinished business, unfinished task. Dili kompleto. Sige, padayon na anang bahinabi, kanang dili kompleto ilang Kay nakita ko nga ang imong nahimo dili pahingpit sa atubangan sa akong Dios. Busa hinumdumi kadtong pagtulunan nga gitudlo kanimo ug imong nadunggan. Okay, hinumdumi ang pagtulon na imong nadunggan, imong nadawat. Unsa may nadawat Martin Luther? Proof of that. Adunay siya nadawat sa iyang pagbasa pa-analyze, adunay siya nadawat sa Ginoo. Kamaturan back to the Bible, pero wala mahimo nila. Tungod kay daghang mga disciples tigawas sila John Calvin, Martin Luther kung sa patong gikuan. Nagkagaan ta mong idea aron natin masabkat may ni. Si Martin Luther revolted from the Catholic Church, dadala siya hinalin Lutheran movement. Eventually it leads to Protestantism. Kaya Protestante ron munay Martin Luther nga kwan. Human tigawas si John Calvin ka iyang nakita aduna pa yung mga pagtulunan ni Martin Luther nga adunay sayop dili wa pag Bible igawa siya unang adunay Calvinistic movement, Calvinism or kanang Presbyterian Church inyo makita unay product sa Calvinism. Dahil si John Wesley gadalapod kita ko niyang John Calvin nga daghang nga sayop, so nigawa siya sa Calvinism. Found siya another religion, kind of Wesleyan movement. Eventually, it became the Methodist Church. Kaya naman Methodist Church, yung makita. Yeah, so on and so forth. Sila Aldrich, Swingley, uban pa. Inyo makita Church of Sardis consisting of different, actually in Church of the Sardis, matut pa sa mga Bible scholars and theologians at dibasa, there are over 2,000 denominations within the Church of Sardis. Karong panahon na. Grabe kaya ng Church of Sardis. Gikan sa Catholicism, igawa sila kay ilang usgon ng pagtulunan. Back to the Bible, ang problema wala mahuman. Tungod kay aduna may sila ipamuno at dili mao. Dayon. Tumana kini o ginulsuli ang imong mga sala. Kung dili ka magmata, muana ako kanimo sama sa usa ka kawatan o dili ka may balo sa takna sa akong pagabot. Jesus Christ. Pag-umurtol, balik, natong panahon, inyong nagawat ang mga tulang pag-umurtol. Kung sa ito, kung dili ka mag-umurtol, kung sa ito may sabok, pag-umurtol, kung dili ka mag-umurtol, bubalik ako sama sa kawatan, doon yung masayad kanita. That refers to the rapture of the church. Kanapin mo niya, pagbalik na ako, hindi mo may balog ano siya, that refers to the rapture of the church. Amen. Kung saan may rapture? Rapture, that is not yet the second coming.
Sabihan nga ni Jesus Christ, ato sa pangalan siya rapture. Ang second coming of Jesus Christ, sabihan Piater, ato sa Jerusalem, adunay Mount of Olives, adunay Bukid sa Olives. When the feet of Jesus Christ mupatong na sa Mount of Olives, that will be the second coming. Muna kitawag, second coming, anong panahon na He will establish the millennial rule for 1,000 years, perfect justice na. Before that, adunay rapture. Kanya ang sunod sa rapture, basahan ni Sister Biblia of Revelation, basahan. Buan na ako kanimo sama sa usa ka kawatan ug dili ka may balo sa takna sa akong kagabos. Apan may pipila kaninyo diha sa Sardis nga wala magbuling sa ilang biste. Adunay mga pastor, adunay mga iglesia, within the Protestant Church, Calvinist, Hallelujah. adunay mga gatinod anay. Amen. Muna'y mahimong church in Philadelphia niya. Gatinod anay sila. Muna'y balikan ni Jesus Christ. Okay, sabi. Mukuyog sila kanako nga binistihag puti kay takos man sila. Kanang bistig puti, that is sign of purity. Sa diya, musulti ang siya ang Ginoo nga pabistihon mo puti, purity na. Amen. Pure as a virgin. Without blemish, without wrinkle, without spot. Walay mansana. Ga-represent na sa usa ka church nga tinuod nga church. Muna niyang balikan during the rapture. Hallelujah. Balo mo siya may tabo sa rapture, ngunit may tabo. Sa Hades, matutpan sa mga Bible scholars, in Hades, place for the dead ni. Sa diya ang tao mamatay, ang bata diretsos langit na, ulay sila. Pero ang tao mamatay, kaya nakahibalo mo sa unsay sakto unsay dili, tato pa, ang tao mamatay, diretso na sa Hades. Sa Hades, adunay 2 compartments, 2 kwarto. Adunay usa ka kwarto ginhalang Lake of fire. compartment for the dead in Christ. Compartment na sa mga tao nga adunay Ginoo, sa buhi pa sila. And another compartment for the dead without Christ, walay Ginoo. During the rapture, the dead in Christ will rise first. Kitang buhi ang panahon na dili pa ta tuaon sa Ginoo. Panganod, ang dead in Christ will rise first. They will be the first one to meet Jesus Christ in the air. Amen. Kasi Jesus kaya ato sa di pa man siya matulog sa Mount of Olives, di pa man second coming. Matod pa sa ubang kuan, second coming na dili na may mao. Kasi ang akong gipasaligan ni mga scholars nga kasaligan ko kaya na po yung mga scholars ko nga para na Mormon scholar nga kuan nga dili mao ilang ipagtudlo. So kanang rapture, the dead in Christ will rise first, meet Jesus Christ in the air, and those who are living at the time will follow. Mo-follow ta, musunod ta. Amen. Sunod ta sa mga patay. Dadto, adunay pista dito sa langit. Adunay crown supply, adunay tanan. Okay. So, muna yung rapture. Kung na rapture, musunod ang tribulation. Ganang tribulation consists of 7 years, 7 ka tuig. Sa first half of the tribulation, mugawas na ng Antichrist. Dagang schools of thought, dagang theories asa ng Antichrist. Uban to as Europe, uban ato sa Russia, uban ato sa Middle East, uban ato sa asa. Pero ako nagtuo ko, based on the bulk of scholarship, ang tinadagang scholars na reliable yung tayo. Nagtuo ko ang Aris Europe. We do not know where in Europe, maybe in Rome. Kato mga nasod, matun pa ni Reverend Scofield, kato mga nasod sa unang panahon ng ambisyon ng world power. Kung sa mga surat, Germany, under Adolf Hitler, Italy under Benito Mussolini, France. France under Napoleon Bonaparte. Napoleon Bonaparte, uban pa. Ana mga nasura possible. Uban ta masayon ang mga Bible scholars wapod kabalo. Basta kining first school of thought nilang gituan ari sa Europe. Ang ubang school of thought na sa Russia, ang ubang sa Middle East. Ubang pastor gatay na sa Middle East. Pero akong gituan kini sa kwan. Okay. So sunod ang tribulation period. Ang tribulation grabe na panahon na. Grabe na panahon kay mga dili ka kapalit, dili ka kapamaligya, kung wala kay Tarkan 666. Grabe na kayo. So, ang mga
the mothers, nursing mothers will be makaluwi sila. Kaya unsa may ipa-inom o kata sila baka anong panahon na di mas nakapalit unless magpamarka sila. 666 ka na, pwede mo palit. Kaya ito ka sa grocery, makita mga imong marka, visible mga marka ni mo, ari dire o ari dire span. Dili man inside o bus colors ni mo in, before dili on to pumid na, dili babaw, pan, kita na. So, muli ang church in Sardis. Karon, tigaan sa mga idea, nga church in Sardis, gisaway sa Ginoo. Ilang mga pagtulungan, back to the Bible, they revolted against Catholicism because they were carrying the battle cry back to the Bible, but it so happened, wala sila mo back to the Bible. Di gawas na di samot ka gawas. Dili mga idol worship ilang pagawas sa philosophy na. Okay, during this time, the Renaissance period, arose in Europe in the Renaissance period, classical, kato mga philosophy, literature sa classical Greek, di-revive ini panahon na. Dito ng World of Faith movement, Harmonist movement, dito na. Ilang isagol nila. Sadyang mga pastors sa Sardis, when you read the Bible, they interpret the Bible according to scientific context, according to historical context, mayroon ba ito ang scientific information mo kung sa'yo? Nagata mong idea. Silliman University. Hindi kayo. Nagmumong mong Silliman, it appears to be alive. Pero nawa ilang pagtulunan. Sa ilang religion, kanang Genesis 1 to 13. Genesis chapters 1 to 13, dili mo yes, na. Sadyang ingon sa Genesis chapter 1 verse 1, in the beginning God created the heavens, dili na tinuod. Kaysa science, matod kanila, ang origin sa universe gikan sa mga atoms, molecules na accumulate according to the Big Bang Theory. Dito magsugod ang mga universes. Karon, kanana gipropagate ni Herbert Spencer katong original theorist sa evolution, original proponent sa theory evolution at na sa physical realm. Pag-abot ni Charles Darwin, iyang gi-transfer ang evolution nato sa mga animals. O sa mga animals, animal kingdom. Ingon siya, man, no, it is not true that God created man. Man descended from lower forms of life. Muna ABC, evolution theory ni Charles Darwin. Dato pa sumpak sa Bible. Muna ito si man. O niya, kanang Jesus was walking in the sea. Di na pinuot ka itong panahon pag-walking ng Jesus in the sea. That was during the kanabang low tide. Kaya malo tide, di ka kawak in the sea. Low tide, ang tanang sa Bible, ilang interpretation in scientific terms. Atong dutan mo ni. Science, tinuod ng science, it coincides with biblical truth. History, tinuod na it coincides with biblical truth. When science, history do not conform with biblical truth, it is not science or history. Muna atong contention. Atong nakasunod sa Philadelphia. Okay, Philadelphia. Kining Philadelphia, this represents the sixth stage of church history. Katong fifth stage of church history, katong Sardis, that was the time of the Reformation. AD 517 to 1500. Pag-end sa 1500, end of the church in Sardis, Protestantism, niabot ang age of discovery. This was Europe, age of discovery. Ang mga nasod sa Europe, i-counter ang mga nasod. Dili magsugod ang Roman Catholic Church nimo Universal Church. Kanang Catholic nga definition na universal, international, worldwide. Na by religion na worldwide karang panahon na. Buddhism to mas India. Hinduism para sa India na. Confucianism para po sa China. Laotism, Taoism, China. Kanang Shintoism para po sa Japan. Kanang science kanang uban, naara lokal. Pero there is no other religion that has become worldwide, universal, only the Roman Catholic Church. Human, sa Sardis, nisunod ang Protestantism. Kita ka Protestantism. Kanang founder sa Silliman, Protestant Church dito sa Amerika. Kanang Harvard University, the most, kanang gitawag of the most
developed university in the world. Harvard. Kanago, pinaka-famous university in the world, Harvard University, Protestant na siya. Oxford, Catholic. So, duhay gabangga sa atong panahon, kanang mga eskwelahan, mga mingi kayo, kanang mga churches sa Protestant o kanang sa Catholic. Karon, ato sa sunod nga simbahan. This represents the sixth stage of church history. This is known as the missionary period. Masabi. Ang mensahe alang sa Philadelphia. Isulat kini alang sa anghel sa simbahan sa Philadelphia. Kini ang mensahe nga giingon sa balaan ug matuod ang nagkupot sa Yahweh ni David. Walay makasira sa iyang ablihan ug walay makaabli sa iyang sirad-an. Okay. In church in Philadelphia, si Jesus Christ nag-open og portahan. No one can shut it. Walay makasira. Kita kato mga born again, real born again, truly born again Christians, gitagaan sila portahan, abling portahan. Only Jesus Christ can open it. Only Jesus Christ can shut it. Walay makasirang lain. Ato ng interpreton unsag mo ng open door niya. Okay. Patayon din. Nasayod ako sa imong binuhatan ug nga may jutay kang gahom. Gituman mo ang akong pagtulunan ug wala mo ako ilimod. Nawa. Grabe kay church. Ngunit tinuod na church. Ang iyang pagtudlo na sa Bible tanan. Once na mo gawa sa Bible, false prophet na. False prophet. Kinalan ato itudlo, atong turuan. Yun nga sa Bible na wala lain. Okay. Sige, sabi. Padayon. Tanawa, giablihan ko alang kanimo ang usa ka pultahan ug walay makasira. Walay makasira. Walay makasira. Unsa man ning open door? Unsa may gipasabot ini sa atong ato ta sa world history. Kaya kining Bible, masabda na ito kung aduna tayo background sa world history. Kay ang tanang naitabo din especially in 7 churches, kanang mga prophecy sa Bible, based on history na. Katong, inundo sa dream ni Nebuchadnezzar, kato yung damgo nga, head of gold, chest of silver, belly of bronze, legs of iron, history na. Ga-represent ang mga empires, datong panahon, hangtod sa atong panahon. Na, muna, ato pa, hindi open door ato sa interpreton para bin mo patayo si Sir Bibi sa pagbasa. Kung sa man open door. It represents the period when the church enters the missionary time. Amen. Missionary. Ining panahon na open door, meaning na evangelism. Great Commission. Kanang mga churches karong panahon na girepresent ana, kato mga churches nga nag-evangelize, they are doing missionary works throughout the world in compliance with the commandment of Jesus Christ. Asa man ito commandment niya? Great Commission. Sa Matthew, sa ito? Matthew chapter 7 verses 15 to 18, di ba? Chapter 7. Ningon sa diyan Jesus Christ Tapos sa Mark. Tapos Mark 16. sa diyan ningon si Jesus Christ diri sa Matthew nga, behold, my Father has given me authority in heaven and on earth. Ang authority yatag na niya, while lying authority tagaan. The authority in heaven and earth has been given to me by my Father. Therefore, I will send you out into the world. Yan di nadlisan niya mga disciples. Ipadala ko kamo sa tipong kalibutan, sa tanang corners kalibutan. Magawali sa mga balita. Teaching them to obey my whatever I have commanded you. Tudluan sila kung sa akong gikaman ninyo. Baptizing them in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Ghost. And behold, I will be with you forever. Na ako ninyo up to the end of the age. Natukas ang mga translation. Tinaniyaga represent the missionary period. They started in 1500 up to they started in 1790 at the end sa church Sardis kato Reformation period. 1790 up to 1900. Dito na ang church in Philadelphia. Mga real born again churches ni. Mga real born again Christians
unsa may represent ini sa atong panahon. Kini mga church kani members sa Church in Philadelphia, ang mga kasimbahanan, mga katawan nga represent sa atong panahon kato mga iglesia nga gatudlo sa inyo ang Bible. Matud pabitaw sa usa ka skala, we speak when the Bible speaks. We are silent when the Bible is silent. We stop when the Bible stops. Musulti ta ko na niya sa Bible. Silent ta kung wala sa Bible. Dita patapos gusto niya. Unong takon duno ang Bible. Ang ubang gipunan ang Bible. Nawas Joseph Smith. Yang gipunan sa Mormon. Dagang teaching sa Mormons na grabe tayo. Kung sa may nagtabo. Kana kuno, yung Ginoo kuno, God the Father, gikan kuno sa mortal being. Muna teaching ni Joseph Smith, gikas mortal being. Tungod sa iyang paka-perfect life, nahimo siyang Ginoo. Kita po, nahimo po siyang Ginoo. We will be divine beings, matod sa niya. Kanya, another teaching sa Mormons. Kana mga patay, aduna pa'y kaluwasan na, ito mga patay na makasala sa ilang panahon. Adunay kalawasan. Atos impyerno, atos ang Jesus Smith. Adunay magawali, mga Mormons magawali dito. Aduna pa'y masig. Nawa na iyang teaching. Kalatawan, pero ito mo na para sa koleksyon. Bawga ang tao, statue na hindi ginawa, hindi makita, nawa na kalatawan. Mga patay, imo pang pangadlian haron atos purgatory santa na nga di makadol. Pero sa di ka makadol nga kada tuig di pangadlian man siya. One kadis. Na. Ana sa Mormons grabe na. Tanang sa Ellen G. White, grabe na kay Ellen G. White na sibundan. Grabe ang sudo na. Matod pang Ellen G. White, matod pa sa Bible,